Para sa amin ito ating babasahin talata ay hango mula sa James chapter 1 verses 2 to 4. Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. Verse 4, and let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. May the Lord add blessing to His word. Dito sa ating binasang talata ay mapapansin natin ayon kay Santiago, consider it all joy. Ibig sabihin po nun, tiyakin po natin na tanggapin natin na may kagalakan. Ano po yun? Ang lahat ng mga pagsubok, ang lahat ng mga hamon sa buhay na ating maring pagdaraanan. Sabi po niya, sapagkat sa pamamagitan po ng mga bagay na ito na kung saan ay ang ating pananampalataya ay nasusubok, nagkakaroon tayo ng endurance. Ibig sabihin po, lalo tayo naging matibay sa anumang mga hamon na ating pong kaharapin sa ating buhay. At ang lahat ng mga ito, habang tumatagal, ay lalo pong napagtibay yung ating pananampalataya so that we are made perfect and we would also be complete in the presence of the Lord. Kaya nga po, napakahalaga po na huwag nating baliwalain po na mga dinadaanan natin mga challenges na minsan-minsan pakiramdam natin there are times that when we pray we feel like parang napakalayo ng Panginoon. We feel like nasaan ba ang Diyos na tumutugon ng ating mga panalangin? Pero kaibigan, kapatid, ito po ay bahagi na kung saan ay patuloy tayong hinuhubog ng ating Panginoon. Pinaparaan tayo sa iba't ibang mga bagay sa buhay natin upang lalo tayong mapagtibay, upang lalo tayong maging matatag sa gitna ng lahat ng mga bagay-bagay. At alam nyo ba na mga bagay na ito ay isang dahilan na kung saan ay kapag ang mga tao na sa ating kapaligiran ay nakikita po nila na in spite of the trials that we go through, in spite of the challenges that we went through, kapag tayo po ay nanatili sa ating Panginoon, naging matatag ang ating pananampalataya, buo sa Kanya, sila din ang mapagpala. They would also receive the blessings of the Lord. Pero maganda po yung mababasa natin sa talata 12. Ang sabi po dito, blessed is a man who perseveres under trial. Ibig sabihin nun, pag pinagpapala ng Panginoon, ang sino mang dumadaan at nagpapatuloy, nagpupunyagi sa gitna ng mga hamon ng buhay. For once he has been approved, he will receive the crown of life. Sapagkat sa po ay makakatanggap po ng putong ng buhay which the Lord has promised to those who love Him. Ito po ay ipinangako mismo ng hari ng mga hari ng ating Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Ang sabi po niya, tayo po ay pagpapalain, tayo po ay bibigyan po ng kanyang gantimpala. Pero ewan ko lang po sa inyo mga kaibigan at kapatid, sa tingin ko po, ang pinakapagpapala po rito, o ang pinakagantimpala po rito, ay yung makapiling natin ang Panginoon Hesus sa buhay na walang hanggan. Ika nga, siya po yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay, siya po ang dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy sa ating lakarin sa Diyos, siya ang dahilan na kung saan ay naging kagalakan sa atin ang lahat ng mga hamon na ating maaari pong pagdaraanan. Alam naman nating lahat na may kanya-kanya tayong mga pinagdaraanan, maring iba-iba yung ating level, ika nga, ng ating mga challenges, ng mga hamon sa buhay. Pero po wag ho tayo manghinawa. Patuloy lang tayong lumapit sa Panginoon, patuloy lang na pinagninilay-nilay natin yung kanyang salita, patuloy tayong manalangin, at higit sa lahat, patuloy tayong sumusunod sa anuman ng kanyang naisin para sa ating buhay sa pang-araw-araw. Tayo ay manalangin. Dakilang Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong paalaala sa amin sa araw na ito na kung saan amang banal, napakahalaga po yung aming pong pagpupunyagi. Napakahalaga po Panginoon na aming pong pagpapatuloy na aming lakarin sa inyo amang banal. Nagpapasalamat po kami Panginoon sapagkat pinalalahanan niyo po kami na lahat ng mga hamon, anumang mga pinagdaraanan po namin Panginoon ay ito po'y bahagi ng iyo pong palatuntunan para sa aming pong mga buhay. Ito po'y bahagi Panginoon upang sa gayon ay si Kristo ang manahan sa aming mga puso at nakita po ng mga tao na sa aming paligid. At ito po inyong gagamitin o Diyos upang sila po'y maakit na lumapit sa inyo sapagkat tunay nga Panginoon napakabuti niyo sa aming pong mga buhay. Father, you promise in your word, no one can take us away from your hand. Father, you promise in your word that you will be with us wherever we go, that you will never leave us, you will never forsake us, O God.
I pray, Father, sa lahat po ng mga manonood ng video na ito, na tunay nga po, hipuin mo ang kanilang mga puso. Panginoon, kung hindi pa po nila nakilala si Jesus bilang kanilang personal na Panginoon at maliligtas, hipuin mo ang kanilang mga puso, amang banal. Hayaan mo lamang, Panginoon, na tunay nga po na sila magpakumbaba sa inyo at tanggapin ang iyong bugtong na anak na si Jesus Kristo bilang personal na Panginoon at manliligtas. Lord, for those of us who have been believers for quite some time, Father, I pray, Lord, na patuloy mo lamang po kaming kaugnayin, patuloy pong palalimin mo po ang aming pong lakarin sa inyo, O Diyos. Maraming salamat amang banal sa pagkatunay nga po, ikaw lamang, Panginoon, ang nakakaalam ng aming pong kinabukasan at po ay may nakalaan para sa bawat isa sa amin. Patuloy lamang po kami ay nagpupuri, nagpapasalamat. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.